Good morning, guys. Yes, guys. Ang haba na ng mga video ko kanina. Hindi pala nag-stop pala yung yung recording, visit. Sayang tuloy. Anyhow, yun, tapos na ako magpagupit. And yun nga, sinabi ko, off ko naman ngayon. So ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Kasi wala naman tayong mga invites sa mga tropa natin. Siguro busy sa work. May mga duty din. Kaya kaya tahimik yung GC namin. So ngayon, naisip ko, hindi pa pala ako nakaka-try dito manood ng sine. So nag-search ako sa Google, merong mas malapit dito yung Epic Theater of West Volusia. Like 7 minutes lang ata yun. Tapos nakita ko doon meron yung Deadpool versus Wolverine. Siguro manood ako ng sine, try ko lang mag-isa. So yun. Ayun guys, tara samahan nyo ako at tayo. Head east towards Saxon Boulevard. Manood tayo ng sine. So yun. Since wala naman tayong ganap sa bahay, tsaka ayoko na magmukmuk kasi sobrang toxic na rin talaga ng toxic sa trabaho kasi nasa adjustment period pa rin tayo. But then sana talaga sooner makapag-adjust na tayo at ma-enjoy na natin yung work talaga natin. So yun. Astig din talaga rito sa US, no? Parang 3 days ka lang mag-work in a week. Tapos 4 days yung off mo. Tapos sa 3 days na yun, syempre wala pa yung pick up mo doon or yung OT mo. Ano ka na rin naman, buhay ka na rin naman. Well, kung single ka, kayang-kaya naman yun ang sahod mo. Okay na yan. Goods na. Nakakamiss lang din talaga sa sa UAE kasi pag mga ganitong mahabang off mo, ito yung chance mo ng pag-travel. Naalala ko noon, hindi naman talaga ako talagang mahilig mag-travel, pero napilitan ako mag-travel noon kasi nag-apply ako noon before 2015 ng US visa, tourist visa. Ayun, sa kasamaang palad na disapprove or na denied yung application ko. Hindi ko rin alam kung bakit kasi usually naman pag nadi-deny ka naman dyan sa US visa application mo for tourist visa, wala namang reason kung bakit ka na-deny. So kahit sino, wala rin makapagsabi kung ano ba yung mga dapat or ano ba yung kailangan preparation na gagawin mo. Kasi ang basic lang naman, kailangan yung nasa UAE ako, kailangan meron kang 3 months bank statement na at least more than 10,000 dirhams. Tapos sabi nila kailangan may mga travel history ka, at saka kailangan maganda yung record ng company mo. So lahat naman yun, check yun. Except sa travel history. Ang napunta ko pala that time, Singapore. So yung isa pa lang yung travel ko nun. Use the right lane to take the I-4 East ramp. So yun, ang ginawa ko nun, nung na-deny ako, nag-start ako noong 2016. In a quarter mile, merge onto I-4 East. Ang unang bansang pinuntahan ko is Thailand. Sobrang ganda talaga guys ng Thailand. Sobrang sulit yung pera mo kung nag-work ka sa abroad, tapos yung pagkain mo, the best talaga. Isa yun sa mga country na napuntahan ko na gusto kong balik-balikan talaga, especially yung pagkain nila. Ay panalo talaga yung mga pagkain nila dun guys. As in talagang panalo talaga. So yun. Turn right onto the ramp to I-4 East. Next ko na pinuntahan, Amsterdam. Nag-Europe tour ako noon, so nag-Schengen visa, apply na Schengen visa. Yun lang din, saglit lang din, approve naman din agad. At sobrang pangalawa siguro sa Thailand na gusto ko talaga ring balik-balikan yung Amsterdam. Sobrang ganda talaga na Amsterdam guys. Instagrammable talaga. Talagang yung mga architectural structure sobrang maganda. Yung kanal, as in, ang ganda ng kanal, malinis. Unlike pag sinabi sa ating kanal talaga. Alam mo yun. So yun, next ko nun, since pwede ka naman pumunta by train, mag-travel by train, pumunta ka ng Belgium. After that, 2 days na ako sa Belgium, and then after Continue that, on Saxon Boulevard for 3/4 of a na mile. punta ka ng Paris. Tapos after that, after ng Europe tour, pumunta naman ako Turkey kasama ng mga kawork ko sa company. Isang team namin pumunta ng Turkey, so sobrang masaya siya, memorable din siya.
Kasi first time nangyari dun sa company namin na yung buong isang team na yon pumunta for a travel outside of UAE. So yun, buti nga pinayagan kami ng manager that time eh. So yun, after that, ang Turkey, pumunta ng Georgia. And then, In pinaka-last ko 1,000 at ang feet, pinuntahan turn left is onto North Normandy Boulevard. Japan. So yun, nag-apply ako ng Japan visa. So yun, sobrang ganda rin ng Japan. At saka I would suggest kung talagang nagpe-prepare ka for US visa, isa sa mga gawin mong travel history mo, background mo is yung ano, At the light, turn left onto yung North Normandy Japan. Boulevard. Kasi alam naman natin na medyo mahal talagang Japan, di ba? Turn left Pricey onto talaga East siya. Apache Circle. So then after In that, half a mile, nag-apply turn na left onto nag-apply na ako Urbana ng Avenue. tourist visa noon for second attempt. Tapos actually hindi, usually kasi pa nag-apply ka ng tourist visa, right there and then malalaman mo na kung denied ka or approved ka kasi bibigyan ka ng papel. Sabi nila pag binigyan ka ng whole paper, automatic yun, ano ka na, denied ka nun. Tapos binigyan ka naman ng half paper nun, ano yun, parang congratulatory paper yon. So ibig sabihin approve yung visa mo. Sa akin namang ang nangyari sa akin, hindi ako binigyan, walang binigay sa akin papel. Sinabi lang sa akin na we'll have to discuss pa raw at saka evaluate pa daw kung Turn left onto i-deny or Urbana ano Avenue. yung visa ko. So yun yung nangyari. So good thing din naman after 7 days naka-receive ako ng email from In a quarter post mile, turn office left na onto Trumbull ready for Street. collection na yung passport ko. Kasi pag kinolect nila yung passport mo, malaking chances na approve ka kasi kahit di ako binigyan ng papel doon, medyo kahit pa paano nasa 80% yung sabi ko na hopeful ako na magagrant yung yung US visa ko. So yun, nagrant naman siya. And nagamit ko siya after 4 years. So ito na ako guys. Naputol na naman yung video ko kanina kasi nag-overheat yung yung cellphone ko, so yun, namatay siya. So nandito na ako ngayon. Turn right, then turn left. Down. Ako ba to? Ito yung Epic Theaters. Ayan. So at least nakapag-ikot-ikot tayo dito. Ito guys yung dito, ganap sa Florida. Marami siya, sobrang dami yung greenery. So close to nature ka pa din. Ayan. So ito siya guys. Yun na yung Epic Theater. Your destination is on the right. Alright. Siyempre nakalink yung account ko sa driving ko na insurance. May bawal lang sa cellphone, di ba? Kaya at least wala naman ako sa highway, kaya okay lang din naman. Tumala kasi ng loob ko. So yun, nandito na tayo guys. Tingnan natin kung ano yung oras tong sa Deadpool na yan. Grabe guys, ang init. Ang init dito, grabe. Ayan yung mga movies nila. Yan. So, eto tayo. Ano ba to? Then, ito na yung ating... Yan. Alright. Then, papasok na tayo. Napakasyon ako, di ba? Meron naman palang mga kiosk dito sa loob. Nagpakainit pa ako dun. Hirap talaga pagbobo. Ayun. Banyo muna tayo kasi ako'y nasa CR na.
So, ayan na guys yung aking pagkain. Kukuha na lang ako ng drinks ko. Yun guys, hindi na ako makapag-video mamaya. Napasok kasi wala maghahawak ng camera. So yun. Guys, wala akong kasama. Grabe. Pati ba naman dito, mag-isa pa rin ako. Feeling ko ako lang manunod ng sine dito mag-isa. Solo flight. Ito talaga yung tinatawag na me time. As in mag-isa ka lang, literal mag-isa. Comes with age din talaga. Minsan na-enjoy mo na rin lang na mag-isa. Mas maganda pa nga minsan mag-isa ka. Mas wala kang iniintindi, sarili mo lang, di ba? Oh. Ayun. Start na guys. And guys, tapos na po tayo ng sine. And that's all guys. So nakakatuwa yung movie. Basta talaga mga Deadpool na movie talaga ano. Nakakatuwa yung mga musical score niya. Yung nagdadala talaga sa movie. Wala. So yun guys. Ang init, grabe. Ngayon chill na tayo. Enjoy lang. So yun. Napakainit sa Florida, grabe. So ngayon, ano ba? Pauwi na ako. At hindi ko alam kung anong gagawin sa bahay. So kailangan natin magbasa-basa, mag-update para hindi tayo susyunga-syunga sa trabaho. Ayun. So ngayon pauwi na tayo. Hindi ko alam kung anong ganap. Boulevard. So, ayun lang guys. Sarap din mag-ikot-ikot mag-isa. Me time. Kita tuloy ang gulo ng Turn baba left ko. on North Normandy Boulevard. Ngayon na lang ako ulit nakapanood ng sine. I mean, first time ko manood ng sine dito sa US. What? I mean, sa Florida pala, sorry. Nung nasa California naman ako, na-try ko naman once. Yung King Kong. Kasama ko yung mga kaibigan ko dati sa UAE. So, grabe no? Ito na naman ako guys sa mga ganitong moment. Napapawaw na naman ako na parang dating naisip ko lang. Sana maipasa ko yung driving ko. Tapos ngayon nagda-drive ako sa US. Grabe guys. Well, kahit na nandun ako sa UAE naman, pag nagda-drive ako may mga moment talaga na, wow, grabe. Lord, you're so amazing kasi tinaman. Frank's Tailor Shop and alterations may close within 1 hour of when you arrive. Nagda-drive ako sa US, sa UAE, diba? Grabe. Hindi ko nagawa sa Pilipinas. Diba? So, yun. Sobrang nakakatuwa lang din. Init talaga dito, grabe. Kung nakikita nyo guys, sa paligid ninyo naman, napaka-laid back ng buhay talaga dito sa Florida. Ano talaga to parang ito yung retirement country ng mga Americans or mga taong mga nandito sa US kasi tahimik,
close to nature, ganun. Siyempre pag tumatanda ka, ganun na lang, gusto mo, ayaw mo ng mga maingay. So yun. So isa rin yun sa mga signals na napatito-tita ka na. Pag ganun ka na, yung ganun na, hindi mo na na-appreciate yung mga gaming, mga clubbing, gusto mo na lang, tahimik na lang, tulog ka ng maaga. So yun. Maganda rito sa Florida, pero still, I have some plans pa rin na baka lumipat ang California. What? Hindi talaga, well, from the start naman kasi yun ang talagang plano ko eh. Na lilipat ako ng Cali after 3 years, after na-contract ako dito sa Florida. Pero we will see kasi maganda naman sa Florida, tahimik, tapos pag nag-drive ka, hindi ka nang ka-traffic. Laid-back talaga, parang ganito, para rin close to Abu Dhabi yung ano ng yung ambience ba. Na hindi siya stressful. Hindi katulad dati sa Dubai na parang laging hinahabol yung oras. Ganda. So kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng buhay ba, Florida yung perfect state para sa inyo. Yun nga lang, sinasabi nila na maliit daw yung rate sa Florida. Partly totoo naman din, pero hindi naman din kasi ganun yung kalaki yung cost of living, tapos parang dalawang tax lang ating binabayaran. So not bad na din. Lahat naman ng mga lugar or ibang state, may mga pros and cons naman. So it's up to you to choose what will work, what works for you. English. So I think that's all for now, guys. So for more interesting stories, nursing adventures, follow for more.